Ang magtatanong po ay si kapatid na Gabriel Natividad. Isa po siyang Katoliko, Kuya Daniel. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay bakit po dumami ang mga reliyong Kristiyano ngayon katulad po ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Born Again, at marami pa po, at bakit din po nagkahiwalay ang mga ito? Kung sa Biblia natin titignan, kapatid, ang pagkakahiwa-hiwalay dahil sa ang mga tao minsan wala silang yung tinatawag na contentment. Hindi sila kontento. Merong hinahanap ang isa't isa na pagka hindi nakita doon sa kanyang kinaroroonan, hihiwalay siya, hahanap siya. Basahin natin ang 18:1 ng Kawikaan. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Yun. Yung humihiwalay, sabi ng Diyos, ang Diyos kasi nakakaalam ng kaisipan, ang puso ng tao. Yung nanwikang humihiwalay, humahanap yun ng kanyang sariling nasa. Pero siyang gusto na sarili, hindi niya makita doon sa kanyang sinasamahan, hihiwalay siya. Tapos makikipagtalo siya doon sa kanyang hiniwalayan. Yan ang sinasabi na dahilan ng Diyos kung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang tao. At ang nag-i-insinuate o ang nagiging promotor o pinagmumulan ng pagkakahiwa-hiwalay, yan ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang gusto kasi ng Diyos, ang tao magkaisa-isa sa mabuti. Ang ginagawa ni Satanas, gumagawa siya ng dibisyon. Pinagpapaksyon-paksyon niya, nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-away ang mga tao, nagkokontrahan sa isa't isa. Gawain ni Satanas yun. Santiago 3:16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayun, sa diablo yun. Kung asan yung sinasabi ni Santiago na paninibugho, kampi-kampi. Yung kampi-kampi, grupo-grupo yun eh. Pagkakahiwa-hiwalay ng tao. Kung asa ng wika yung mga ganon, kampi-kampi, paninibugho, nandoon ang kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. Yan ang pinanggagalingan ng mga sari-saring kasamaan, dayaan, kasamaan, siraan, at saka yung gera, kampi-kampi, kaguluhan, mga paninibugho, mga pagkakaalit. Yang lahat ng yan, nandyan ang lahat ng gawang masama. Pag-isip ka na ng lahat ng gawang masama, nandoon sa mga taong nagkakampi-kampi, naninibugho, at saka mga nagkakagulo-kagulo. Hindi ang wika ito, ang karunungang bumaba, buhat sa itaas, hindi galing sa Diyos yan, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa diablo. So, ang diablo, ang promotor, siya ang ugat ng lahat ng pagkakagulo dito sa lupa. Siya ang gumagawa na ang tao magkaroon ng pag-aaway-away, pagtatakwil sa isa't isa, pagkakampi-kampi. Samantalang ang gusto naman ng Diyos, ang tao ay magkaisa. Para sa Diyos, yung nasa 133:1 ng awit, basahin natin. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang gusto ng Diyos, ang mga magkakapatid, magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Pagkaisa-isa. Pero merong mga tao katutubong ayaw ng kalooban ng Diyos. Ang gusto nila, yung
magkaroon sila ng kalayaang gawin yung sarili nilang gustong gawin at kahit na yun ay masama. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Merong pagkakampi-kampi. Merong pagkakabaha-bahagi. Ang sabi sa English, divisions, no? Factions. Ayun na, and confusion, strife, envying, sa iba-ibang salin ng Biblia. Mababasa natin yon na ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa lupa ay yung pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, na hindi nagkakaisa ang mga tao. Meron kasi tayong dapat na pagkaisahan, mga kapatid. Pero ayaw nung iba doon sa mabuti. Ayaw nila nung matuwid. Ayaw nila nung fair. Gusto nila lamang sila. Kung gusto nila minsan ay wag silang naaagrabyado. Ang gusto nung iba, ayaw nila na mauutusan sila o mapapailalim sila sa kanino man. Doon na nag-uumpisa ngayon yung strife, yung paglalaban-laban at pagkakampi-kampi. Yan din ang dahilan kung bakit dumami ang mga relihiyon sa ating panahon. Hindi lang naman ang relihiyong sinasabi na Kristiyano, no? Kasi yung tunay na Kristyanismo, hindi dapat magkahiwa-hiwalay yun eh. Kaya nagkahiwa-hiwalay. Maraming nagsasabi na sila'y Kristiyano pero hindi talaga Kristiyano. Sa talagang kahulugan ng salita, sa Kristiyano, hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay eh. Pero bakit ganon? Mahigit na 100 ang Baptist Church. Kung titignan mo sa buong mundo, mahigit na 100 ang Baptist Church. Pare-pareho silang Baptist. Pero merong Southern Baptist, may Conservative Baptist, may Modern Baptist, may United Baptist, etc. Bakit nagkaganon? Iba-iba sila ng leader. Iba-iba sila ng paniniwala. Ganon din yung Katoliko, no? Dati magkasama ang Katoliko at saka yung Church of England. Nung hindi magkasundo yung mga taga-Inglaterra, humiwalay sila sa Katoliko. Meron pang isang humiwala, yung mga tinatawag ngayon na Orthodox Catholicism. Yun ang nangyari sa kasaysayan. Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa lahat. Pero ang dahilan nun, may kanya-kanyang gusto. Ayaw sumunod sa gusto ng Diyos. Kagaya halimbawa ng pinagkahiwalay ng Katoliko at saka ng Orthodox. Ang gusto ng Katoliko, merong ribulto. Yung parang estatua, yung mga santo. Ang gusto ng Orthodox, walang santo. Walang estatua. Gusto nila retrato lang. Kasi ang nasa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sculptured na imahin ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang didiyosin, huwag mo silang sasambahin. Kaya tumutol ngayon ang Orthodox doon sa Katoliko. Kasi ang Katoliko, marami silang mga ribulto, mga estatua. Isang maliit lang na punto, naghiwalay na. Ganon din yung Protestante. Nang humiwalay sa Katoliko, ang Protestantismo, may mga sinasabi si Luther, si Martin Lutero. Si Martin Lutero ang nag-umpisa ng Protestantism. Tutol siya sa ginagawa ng Papa sa Roma, na nagbebenta ng kapatawaran. Tinatawag nilang selling of indulgences. Ayan, pakinggan mo ha. Ito ang record na nasa history. Basahin natin ang kasaysayan. Bakit nahiwalay si Luther, isang paring Katolikong Aleman, sa mainstream Catholic Church. Kaya bumangon ng Protestantismo. Basahin natin, kapatid na Daniel. Luther was ordained to the priesthood in 1507. He came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. In particular,
He disputed the view on indulgences. Luther proposed an academic discussion of the practice and efficacy of indulgences in his 95 Theses of 1517. Excommunication on June 1520. The Pope warned Luther with the papal bull edict Exsurge Domen that he risked excommunication unless he recanted 41 sentences drawn from his writings, including the 95 Theses, within 60 days. That autumn, Johann Eck proclaimed the bull in Meissen and other towns. Karl von Miltitz, a papal nuncio, attempted to broker a solution, but Luther, who had sent the Pope a copy of On the Freedom of a Christian in October, publicly set fire to the bull and decretals at Wittenberg on 10 December 1520, an act he defended in Why the Pope and his recent book are burned and assertions concerning all articles. As a consequence, Luther was excommunicated by Pope Leo X on January 3, 1521 in the bull Dicet Romanum Pontificem. Ang kasaysayan ni Luther, ang Papa mismo ang nagtiwalag sa kanya kasi marami siyang mga sinasabing laban sa Katoliko, ay sabi ng Papa, bawiin mo yan. 41 bagay ang ipinapabawi ng Papa sa kanya. Hindi niya binawi. Sumulat ngayon yung Papa na sabi, bawiin mo. Hindi binawi, sinindihan niya yung sulat. Tapos ay nagdeklara siya na laban siya doon sa mga ginagawa ng mga Katoliko, bagaman dati siyang paring Katoliko. At ayun, gumawa ang Papa Leo X on January 3, 1521, the bull Dicet Romanum Pontificem. Iwalag siya. Doon nag-umpisa ngayon ang Protestantismo, kapatid. Siguro yung iba, hindi naman nila na papagtuunan ng pansin, ano. Pero, kaya humiwalay si Luther sa Katoliko, marami siyang napupuna na mga maling ginagawa sa Katolisismo. At hindi siya para manira, kasi pari rin siya. Para lang yung ating mga pari dito sa Pilipinas nung araw, na kinagalitan ng mga priling pari na sumakop sa atin nung pumunta sila rito sa Pilipinas, yung mga praile, yung mga Espanyol na pari. Galit sila sa ating mga paring, pagaman sila pari ring Katoliko, siguro meron silang nakikitang hindi tama. Nagsasalita sila ng hindi nila gusto. Ayan, pinatay yung 3 pari una, yung Gombursa, si Padre Gomez, Burgos at Zamora. Mga paring Katoliko yan. Ipinapatay nila yan. Tapos meron pa sa Cavite, yung tinatawag na 13 martires, 13 mga martir na pinapatay ng gobyerno Espanyol na Katoliko sa Pilipinas. Yan, baka ngayon sa ating panahon, wala nang nakakaalam na mga kabataan ng istorya noong pagpapatay. Kagaya ni Jose Rizal na ating pambansang bayani, ipinapatayan ng gobyerno Katoliko na noon ay nakakapaghari sa Pilipinas. Ang dahilan kasi si Rizal nagsulat ng Noli Me Tangere at ng mga iba't ibang aklat na bumabatikos sa paniniwalang Katoliko. Yung El Filibusterismo at saka yung Noli Me Tangere. Na diyan sa aklat ng Noli Me Tangere, sinasabi ni Rizal, hindi totoo yung aral ng Katoliko na purgatorio. Wala yun sa Biblia. Doon sa pahina 72 ng Noli Me Tangere, ay kanyang ipinaliliwanag na hindi totoong mayroong purgatorio. Kaya nakagalitan siya ng mga pari kasi siguro hindi nila mapatunayan talagang may purgatorio. Ganyan ang mga nangyayari kaya
Ang mga relihiyon, hindi pwedeng magkaisa-isa talaga. Meron kasing mga tao, ayaw talaga sa totoo. Ayaw. Sa 3:19 ng Juan, ang sabi ganito, At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. ang mga tao ayaw ng ilaw, ayaw ng liwanag. Mas gusto pa nila yung dilim. No? Sa spiritual, pati sa literal, tama yan eh. Ang tao pag gumagawa ng masama, mas gusto niya sa dilim niya ginagawa eh. Diba? Ayaw niyang nakikita siya. Ngayon, ganun din naman yung sa spiritual. Meron tao, ayaw talaga ng totoo. Gusto nila yung hindi tama. Gusto nila yung mali. Yan hindi katakataka yan. Nasa 5:20 yan ng Isaias. Pakinggan nyo. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Mga tao baliktad ang gusto eh. Yung matamis, yun ang sa kanila ay mapait. Yung mabuti, yun ang masama sa kanila. Yung dilim, yun ang sa kanila ay maliwanag. No? Baliktad. Meron ganun mga tao. Paano mo ngayon yun kukumbinsihin na makipagkaisa doon sa talagang liwanag? Ang para sa kanila, yung liwanag, yun dilim. At yung dilim may liwanag. Yan ang dahilan, kapatid. Kaya ngayon, yung nagsasabi, ba't hindi ka magkaisa-isa mga relihiyon? Ako rin, di ako makikipagkaisa eh. Kahit sabihin mo, makipagkaisa, o kaya patayin mo na ako, payag na lang ako mamatay kaysa makipagkaisa ako, na lumuhod ako sa kahoy. Sabi kasi ng Diyos, wag luluhuran yung mga kung ano-ano na yan na niluluhuran ng mga tao. Merong niluluhuran bato, niluluhuran kahoy, mga precious metal, kagaya nung estatwa ng Buddha sa Thailand, ay napakalaking estatwa, puro ginto yun. Napakamahal nun yung estatwa ni Buddha. Niluluhuran nila yon. Ang halaga nun, $250 milyong. Ang kilo nun ay 5,500 kilogram. Mahigit na 5 tonelada na ginto. Nandun sa Bangkok, Thailand. Lumuluhod ang mga tao ron kay Buddha. Siguro, kung sasabihin mo, magkaisa-isa, ayokong lumuhod kay Buddha. Kasi tao rin yun, ba't ko luluhuran yun? Nagtataka lang ako sa Katoliko, no? Bakit kagaya mo, kapatid na Gabriel, Katoliko ka, lumuluhod ka rin sa mga ribulto di ba? Di mo naman maikakaila sa akin yan. Bawal ng Biblia yun Naluluhod ka, hindi naman Diyos yun. Kahoy yun, bato yun, simento, ribulto yun, luluhuran mo. Miski tignan mo sa Biblia, miski tignan mo sa Pasyong Katoliko, hindi dapat luluhuran yun. Sabi nga dun sa Pasyon, sa pahina 40, sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Ayun, nasa Pasyon yan, kapatid. Sinulat yan ni Padre Mariano Pilapil. Kinakanta yan ng Katoliko pag mahal na araw. Bakit naman kasi yung pasyon na yan, hindi nyo iniintindi? Yung ibang bahagi ng pasyon, kinopya yan sa Biblia. Yung pahina 40 na yan, yung paragraph na yan, nasa Biblia yan, na dapat mong luluhuran ang poong Diyos lamang. Pag sinabi yung salitang lamang, wala ka ng ibang dapat pang luhuran. Ang Diyos lamang ang dapat niluluhuran. Lumuluhod ka sa elepante.
lumuluhod ka sa baka, lumuluhod ka kay Buddha sa tao, lumuluhod ka sa anghel, lumuluhod ka kung kani-kanino. Tinan mo naman ito. Lumuluhod pati nga sa ahas at sa daga, lumuluhod itong mga Bombay na ito. Kung sasabihin mo sa akin, ba't hindi na lang magkaisa-isa, kapatid na Soriano? Ayoko na, kayo na lang. Kaya ako luluhod sa ahas, tukain pa ako niyan. No? May lumuluhod sa ahas. Ba't ka luluhod sa ahas? Ba't ka luluhod sa baka? Imbis na kainin yung baka, niluluhuran. Ang baka binigay ng Diyos para kainin ng tao, makatulong ng tao, maging pagkain. Ang ginawa nitong mga Bombay na ito, na mga Hindong ito, abay sinamba ba naman yung baka? Meron pa nga ako nakita nung araw habang nakaluhod siya sa baka, tumain naman yung baka. Biglang tumae, pumuslit. Sabi ko, yan ba ngayon ang gagawin mong Diyos? Bastos, walang moral. Kasalukuyan mong niluluhuran, tapos tumae. Buti hindi sa mukha niya tumae, no? Yan masasabi natin, kapatid, huwag kang magagalit, kalukuhan yan kalukuhan. Luluhuran mo, taong kapwa mo tao. Si San Pedro, luluhod ka. Kay Santa Maria, luluhod ka. Luluhod ka kay San Pablo, kay San Juan. Tao rin yun, kapareho lang natin yun. Yung talagang Pedro, lumuhod si Cornelio. Ayaw ni Pedro, pinagbawalan niya si Cornelio Basahin natin ang 10:25 ng Gawa. Pakinggan nyo. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Tao rin ako, sabi ni Pedro. Ito yung Pedrong buhay, yung apostol nung araw. Sinalubong ni Cornelio, lumuhod siya, sapagkat yung pagluhod, pagsamba yun Pagka lumuhod ka, tantamount, sinasamba mo. Ang nangyari, sabi ni Pedro, tumindig ka, tao rin ako, ano ka? Yun. Sa Diyos ka lang dapat lumuhod. Nasa 4 yan ng Mateo, versikulo 10. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kasi sabi ni Satanas sa Panginoong Jesus, lumuhod ka sa akin, pagpatira pa ka sa akin, bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo. Sumagot ang Panginoong Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, sa Kanya ka lang luluhod, siya lang ang iyong paglilingkuran. Huwag kang luluhod sa iba. Nakasulat yon sa Deuteronomio, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Thou shalt not bow down thyself unto them. Huwag mo silang luluhuran. Kahit sino pa, huwag kang luluhod. Itong mga lumuluhod sa tao, kunyari sa Diyos daw sila, lumuluhod sa tao. Ba't ka luluhod? Bawal nga Yung totoong Pedro, ayaw nga paluhurin si Cornelio Si Pablo rin at saka si Apostol Bernabe, 2 apostol sa Hintil, luluhuran sila ng mga taga-talikaw niya. Luluhod sa kanila. Ang ginawa ni Pablo at ni Bernabe, inalis yung damit nila, nagtatakbo. Ba't nyo ginagawa yan? Mga tao rin kami, nagsisisigaw sila. Huwag niyong gawin yan, huwag kayong magsiluhod sa amin. Tao rin kami, sabi ni Pablo. Pinakita niya yung kanyang katawan na hubad. Pinapak nila yung kanilang kasuotan para ipakitang tao nga rin sila. Kasi gusto silang sambahin nung mga taga roon. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Gabriel, mga apostol mismo na nagmimilagro,
naghihimala, ayaw silang paluhod. Sabi nila, tao rin kami. Patapos ngayon, ginawa mo ng rebulto, kahoy. Kahoy naman luluhuran mo ngayon, pagpoprosesyon mo pa. Lalo namang mali kung yung talagang buhay na apostol ayaw paluhod. Ito ba namang kahoy lang na ito? Binihisan lang ng parang tao, iluluhuran mo. Sabi ng pasyon, babalik tayo. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang. Lamang, walang iba. Siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. O ngayon, yayayain mo ako sa Katoliko, makikipagkaisa ako sa inyo. Hindi ako papayag. Ayoko kasi lumuhod sa tao. Bawal ng Biblia yan. Kaya dyan, ang kapatid na Gabriel, yan ang mga dahilan kaya nagkahiwa-hiwalay na ang mga relihiyon. Pero kami, hindi kami humiwalay kahit kaninong relihiyon na katutubo. Kami ay naging kaanib sa Iglesia ng Diyos sa panahon ng kapatid na Nicolas Perez. At nung mamatay si kapatid na Nicolas Perez, nagkaroon din ang pagkakahiwa-hiwalay. Ang aming panig na ito, nagpatuloy kami doon sa pagsunod sa sinasabi ng Biblia. Kasaysayan na yan ang relihiyon sa lupa. Talagang nagkakahiwa-hiwalay. Ang Protestantismo, nagkahiwa-hiwalay din. Merong Baptist, merong Fundamentalist, merong Seventh-day Adventist, merong Mormonism, merong Jehovah's Witnesses. Ang dami. At ang talagang dahil niyan, ayon sa Biblia, nagkanya-kanya. Ayaw kasing sumunod doon sa talagang kagustuhan ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid na Gabriel. Maraming salamat po. Salamat din. Sana tuloy kang makinig, kapatid, na anyayahan kita. Magsasagawa kami ng pag-aaral ng aral ni Kristo, yung mga turo ni Kristo, mga utos, may bawal ba o wala bang bawal, lahat ng yon pag-aaralan namin. Nanyahan kita, kapatid na Gabriel. Balik ka, wag ka magagalit pag nagsasalita ako. Palagay mo, yung sinasabi ko, mali. Hindi, wag mong tanggapin, palagpasin mo lang. Pero baka naman yung sinasabi ko, tama, nasa Biblia. Tignan mo, suriin mo, no? Pag-aral ka. Kasi hindi naman dapat tayo na lagi na lang tayong, parang tinatamad, para tayong, pagdating sa relihiyon, ang tao, tamad Napapansin ko, maraming tao tamad sa relihiyon. Ang sisipag nila, nakita ko yung mga Chinese, ang sisipag, ang bibilis magtrabaho, bibilis maglakad. Pumunta ako sa Hong Kong, hindi ko maabutan yung mga naglalakad Kaya ako nagmamadali yun. Kasi may trabaho yung mga yan, sabi. Bakit ako hindi sumakay sa sasakyan? Kasi mahal ang sasakyan dito. Maraming kasi tapos, bakit ako hindi na lang doon sa may malapit sa kanila? Mahal kasi ang rito. Mahal ang mga flat, mahal ang mga... Kaya, malayo ka nakatira, para mura, pagdating mo sa Central Hong Kong, mahal kasi. Kaya lagi silang nag-aapura, mga Chinese. Ang sisipag ng Chinese, pero pagdating sa relihiyon, tamad sila. Hindi sila aktibo na pag magsuri, basta kontento na sila dun sa yumayaman sila sa kaninegosyo. Ang maraming Chinese, mayayaman Sila ngayon ang pinakamaraming bilyonaryo sa mundo. Ang pinakamaraming bilyonaryo sa mundo ngayon ay nalagpasan na yata o hindi pa ang Amerika. Dati ang Amerika pinakamaraming bilyonaryo. Pero ngayon sa China, ito, pakibasa mo sandali ito kahit title lang, kapatid na Daniel. Ang sabi po, China gets a new billionaire every 5 days. Bawat 5 araw,
may nagiging bilyonaryo sa China. At yan, bilyonaryo sa dollar, hindi sa peso. Hindi sa kung sa anumang ano. Kaya, ang sisipag ng mga Chinese, hanga ako sa kanila. Kaya lang, ba't pagdating sa relihiyon, parang wala silang oras. Ganon din, mga Pilipino, ganon din eh. Basta kontento na tayo sa ating mga relihiyon, hindi na tayo nagsusuri. Kung niloloko na tayo, dapat nagsusuri tayo. Yan ang, kaya inaanyayahan ko kayo, mga kababayang, bisita natin ngayon, saan man kayong lugar naroon. Mag-uumpisa kami ng isang pag-aaral ng katuruan ni Kristo, mga utos, mga dapat gawin, mga bawal gawin, lahat ng aral ni Kristo. Sana po makadalo kayo. Sige, kapatid na Gabriel, salamat sa iyong pagdalo. Kapatid na Daniel.